Saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at ang lupa? Ito, no? Dati may sinasabi si Eps kapag tinatanong sa kanya, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at ang lupa? At ang sagot ni Eps dyan, andun daw sa Kawikaan 8:31 na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ayan, yan daw ang sagot. Ang Diyos, nung wala pang langit at lupa, andun sa kanyang tinatahanang lupa. Using Kawikaan 8:31. So, ang tanong, tama ba yung sagot na yun kung Biblia ang batayan? Tingnan natin ha, no? So, ito, objective to ha. Gagamit lang tayo ng logic at kung ano ang sinasabi ng Biblia. So, ang reasoning ni Fs dyan, ang Diyos daw may tinatahanang lupa at andun daw ang Diyos nung hindi pa niya nilikha ang langit at lupa. Ngayon, kung matatandaan nyo sa old videos ni Fs, sinisimulang basahin yan sa 8:22 ng Kawikaan hanggang verse 31, pero puputulin sa salitang tinatahanang lupa. Ayan, dyan niya puputulin. May dahilan kung bakit ganun ang ginagawa ni Fs. Makikita natin yan mamaya. Ngayon, ito ang premise. Kung ang tanong, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa, logically, dapat, kung sa Biblia mo kukunin ang sagot dapat dun sa puntong wala pang langit at lupa. So, itest natin yung verse at yung surrounding verses. Umpisahan natin basahin sa verse 27 papuntang verse 31. Tapos magtatanong tayo. Tandaan natin ang puntong hinahanap natin, dapat wala pang langit at lupa. Dahil ang tanong saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? So, ito, no? Sa 8:27 ng Kawikaan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Ngayon, magtatanong tayo, ito. Diyan ba sa Kawikaan 8:27, naitatag na ba ang langit? Yan. Ang sagot, naitatag na. Kaya nga sinabing, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. So, ito ulit ang tanong. Diyan ba sa Kawikaan 8:27, may langit na? Ang sagot, oo, may langit na. Naitatag na nga So, dito tayo sa 8:28 naman ng Kawikaan. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. So, eto ba dito sa Kawikaan 8:28? Napagtibay na ba ang langit sa itaas? Ang sagot, oo. Napagtibay na, kaya nga sinabing ng kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. So, sa puntong ito, hindi lang naitatag ang langit, napagtibay pa. So, sa 29 naman ng Kawikaan 8, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Ayan, dito ba? Sa Kawikaan 8:29, ang dagat ba nabigyan na ng kanyang hangganan? Ang sagot, nabigyan na, kaya nga sinabing, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan. Ang tanong dito sa Kawikaan 8:29, may dagat na ba? Ang sagot, meron na. May hangganan na nga dito ba sa Kawikaan 8:29, naiayos na ba mga patibayan ng lupa? Ang sagot, naiayos na. Kaya nga sinabing ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Ibig ba sabihin may lupa na? Ang sagot, meron na. May patibayan na nga So, dito na tayo sa 8:30 ng Kawikaan. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalino manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang tanong, dito sa Kawikaan 8:31, may kaaliwan na ba si Kristo? Sagot, oo, meron na. Kaya nga sinabing ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang tanong, dito ba sa Kawikaan 8:31, may tao na? Ang sagot, meron na. At hindi lang isa, may mga anak pa.
Yun nga ang kaaliwan ni Kristo eh. So clearly, dyan sa puntong yan, may mga tao na, kaya pinuputol basahin ni Fs yan eh, sa kanyang tinatahanang lupa. Period. Kasi, ang kasunod doon, may mababasa mo eh, may mga tao na eh, may mga anak na nga eh. So kung at this point, may mga tao na, therefore, may langit at lupa na din. So para sabihin ang sagot sa tanong na saan nakatahan ang Diyos, nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa, ang sagot daw ay nasa Kawikaan 8:31 na nasa kanyang tinatahan ng lupa, ay hindi valid. Bakit? Kasi at this point nga, may mga tao na at therefore, may langit at lupa na. Ang tanong, bakit madaming napaniwala na ang Diyos nga nasa kanyang tinatahan ng lupa? Alam mo ang sagot, partly because the way it was presented, kinuha out of context eh. Tapos pinutol doon sa phrase na kanyang tinatahan ng lupa. Not considering na sa kasunod ng phrase ay hindi period. Kundi common na nagsasabi na may mga anak na ng mga tao. Eto ha, tingnan natin ulit ha, ang talata. Buksan natin ang isipan natin para maunawaan natin ito, no? 8:31 ng Kawikaan. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang sabi sa talata, sa Diyos ang tinatahan ng lupa. Kaya nga ang banggit, kanyang tinatahan ng lupa. Kanya. Sa Diyos naman talaga ang lupa. Basahin natin sa 1 Korinto 10:26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. So ayan maliwanag ha. Ang lupa talagang sa Diyos yan at ang kabuuan ng naririto. Ang naging maling impression doon sa kanyang tinatahan ng lupa ay Diyos ang nakatahan. Sa English, sa King James 8:31 ng Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth, and my delights were with the sons of men. Bakit sinasabi dyan na rejoicing in the habitable part of His earth? Tama naman His earth. Dahil Diyos ang nagmamay-ari ng earth. Rejoicing in the habitable part. Tama pa din dahil talagang may habitable part ng earth na ginawa ng Diyos dahil hindi lahat ng parts ng earth ay pwedeng tahanan ng tao Katulad na hindi pwedeng tumahan ng tao sa ilalim ng dagat, although part ng earth ang dagat. At kung babasahin natin iba't ibang sali ng Kawikaan 8:31, makikita natin dyan yung diwa na yung earth na tinutukoy dyan ay yung literal na earth na tinatahanan ng tao. Rejoicing in His inhabited world and delighting in the children of man. So yung world na ginawa ng Diyos, inhabited yun. Hindi ng Diyos kundi ng children of man. Hindi ibig sabihin sa talata na ang Diyos ang nakatahan doon sa lupa. Walang pinagkaiba yun doon sa halimbawa na sa iyong tinatahanang bahay. Nang ibig sabihin ay may bahay ka at may nakatahan doon. Not necessarily, ikaw yung nakatahan, pero sa iyo yung bahay. At ang lupa naman talaga ginawa ng Diyos para tao ang tumahan. Sa 45:18 ng Isaiah, ito ang sabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Ito pang patunay ha. Sa Gawa 17:26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. So maliwanag na ang tao ang nakatahan sa lupa, and it was designed that way. Ngayon alam na natin na ang sagot sa tanong ni Eps ay hindi matatagpuan sa Kawikaan 8:31. It begs the question, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? Tandaan natin na kung ganyan ang tanong, dapat ang sagot kukunin natin doon sa puntong
wala pang langit at lupa. Yan ang premise eh. Ngayon ang tanong, at what point sa Biblia, wala pang langit at lupa? Kapag nahanap natin yun, doon natin makikita kung saan nakatahan ng Diyos nung wala pang langit at lupa. So saan sa Biblia, wala pang langit at lupa? Ang sagot, di before creation ng langit at lupa. Yun ang common sense na sagot doon eh. Kailan ang puntong wala pang langit at lupa? Di yung puntong hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Kailan yun? Di before creation, yun yung puntong wala pang langit at lupa. Saan ba sa Biblia binabanggit ang creation? Basahin natin, Sa Genesis 1:1, Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan, dyan sa Genesis 1:1, binabanggit ang creation. Kung titingnan natin na mas malalim na kahulugan ng Genesis 1:1, hindi lang ang nakasulat sa Genesis 1:1 ang kinreate ng Diyos eh. Hindi lang, basahin ulit natin sa King James Version. Basahin natin, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. At kung titingnan natin yung mas malalim na kahulugan yan, eto yan. In the beginning, time. God created the heavens, yun naman yung space. And the earth, yun naman yung matter. So, ayon sa Genesis 1:1, kinreate din pala ng Diyos ang time, space, and matter. Ngayon, kung iisipin natin kung saan nakatahan ang Diyos before creation or before time, space, and matter, dapat yung tinatahanan na yun ng Diyos beyond time, space, and matter. O hindi siya sakop ng time, space, and matter. Ano ba yung beyond time, space, and matter na tinatahanan ng Diyos? Yun na yung walang hanggan. Ang walang hanggan, hindi sakop ng time, space, and matter. Kaya nung hindi pa nalilikha ang langit at ang lupa, ang Diyos nakatahan sa walang hanggan. Maaari may magtanong, pwede bang tahanan ng walang hanggan? Kung iisipin ng tao, parang imposible, pero sa Diyos posible yun. Anong patunay natin na before creation o before time, space, and matter, walang hanggan ng nandun? Ito basahin natin Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ilalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayan, Kung naniniwala tayo na ang Kristo ay ipinanganak before creation, yan ang sinasabi ng Biblia. Ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So before creation, ang nandoon, walang hanggan. Doon nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa. Hindi mo na nga kailangan basahin letra por letra na doon nakatahan ng Diyos eh. Kasi common sense na yun. Ngayon, may mababasa nga ba tayo sa Biblia na ang Diyos nga ay nakatahan sa walang hanggan o eternity? Kasi ang dapat natin paniwalaan ay yung nakasulat. Kung may papaniwalaan din lang naman tayo, yung nakasulat na. Basahin natin sa 57:15 ng Isaiah. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. Ngayon, sa King James Version, 57:15 ng Isaiah, for thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. So maliwanag na ang Diyos tumatahan sa walang hanggan.
Kahit naman wala pang langit at lupa, may walang hanggan eh. Kaya it makes sense na wala pang langit at lupa, doon din siya nakatahan. Kaya para sabihin na ang Diyos nakatahan sa kanyang tinatahan ng lupa nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa ay mali. Ang Diyos nung wala pang langit at lupa, nakatahan sa walang hanggan. Siya na sinasabing maliwanag ng Biblia. Ngayon, although ang lupa ay sa Diyos, it doesn't follow na Diyos din ang tatahan sa lupa o sa earth. Katunayan na nakatahan dyan ay mga anak ng mga tao Pero, nirurule out na ba natin na ang Diyos ay pwedeng tumahan sa lupa o sa earth na ginawa niya? Ang sagot, hindi. Ang Diyos pwede ding tumahan sa lupa o sa earth na nilikha niya, pero in its spiritual sense. Kasi in its literal sense, ang Diyos hindi tatahan sa lupa o dito sa earth na tinatahanan ng mga tao. Dahil kung sa langit nga, hindi magkasya ang Diyos Sa unang hari ng 8:27, ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? Ayan dito, mababasa natin na hindi tatahan ng Diyos sa lupa in its literal sense. Yung being ng Diyos, yung Diyos sa kataas-taasan, hindi tatahan sa lupa o sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Sa 7:48 ng gawa, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Pero in its spiritual sense, ang Diyos pwede bang tumahan sa kanyang lupa? Basahin natin. At sa unang Korinto 3:16, hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ayun, ang Diyos pwede palang tumahan sa lupa. Ang Diyos pwede palang may habitable part of His earth. At ang habitable part ng earth para sa Diyos ay ang mga tao. Sino ba itong mga taong ito na tatahanan ng Diyos na siya din kinaaliwan ni Kristo? Sino ba to? Basahin natin dito sa Juan 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay mauibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin aming tahanan. So ayan yung mga tao pala natatahanan ng Ama, pati na rin ang anak, ay yung mga taong umiibig kay Kristo at tutupad ng mga salita ni Kristo. Anong klaseng tahanan ba itong tatahanan ng Ama at ni Kristo? Basahin natin dito sa 2:22 ng Efeso, na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ayan, ang tao pala magiging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Although ang Diyos, in its literal sense, hindi tatahan sa lupang kanyang nilikha, tatahan siya sa lupa na kanyang nilikha in its spiritual sense. Ayun ay sa pamamagitan ng mga tao. At eventually, pag itong mga taong ito na tinatahanan ng Ama at Anak ay nagkasama-sama, sila ay magiging bayan ng Diyos at ang Diyos ay mananahan sa kanila. Ito, basahin natin sa Apokalipsis 21:3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Ayan kaya makikita natin dyan sa talata na ang Diyos pwedeng manahan sa lupa, at yun ay sa pamamagitan ng mga tao. Kaya in essence, natupad yung prophecy na sinasabi sa Proverbs 8:31, rejoicing in the habitable part of His earth, and my delights were with the sons of man. Ang Diyos, Ama at si Kristo, tumatahan sa mga sons of men na siyang kaaliwan ni Kristo. In essence, natupad din yun. Yung talata na yun. Through sa sons of men.